Ito po yung nakakabahala, nakakapagtaka. O baka ito yung sinasabi na talagang pamumulitika o dahil sa politika. Ang tinutukoy ko po ay itong ating Senado. Ang Senado ng Republika ng Pilipinas at ang mga senador ng bansa. Ito ay sa issue pa rin po ng controversial na budget. Kasi lahat ng budget ng Executive Department, National Government, dumadaan sa Kongreso at Senado every year. Kailang tinatalakay at inaaproban yan yung tinatawag na General Appropriation Bill. Pag natapos nila yan, isusumiti sa Malacanang at pag napirma ng Pangulo ay magiging General Appropriation Act o batas na, yearly budget. So, ibig sabihin, sila nagbibigay ng budget at meron din silang obligasyong karapatan alamin kung tamang nagamit or kung saan ginamit ang pera. Pero, until now, nakakabingi ang katahimikan. Deadma, baliwala, binabaliwala ng ating mga senador ang issue sa confidential fund at intel fund, confidential at intelligence fund ni Vice President Duterte at dating sekretary ng DepEd. Yan ang tanong. Ang Kongreso, nakakalimang hearing na yung kanilang Blue Ribbon Committee tungkol sa perang hinahanap at lumabas na nga ho ang maraming mga nakakadudang mga paggastos at gumamit ng pera. 612.5 million. Pero ba't ang Senado ay ayaw gumalaw dito? Ang Senado ay merong Blue Ribbon Committee. Meron din silang karapatan sa in aid of legislation dahil ang budget ay dumadaan sa Senado. Kaya kung sinasabi ni Vice President na pinupolitika lang sila ng Kongreso kaya inimbestigahan sa budget, mukhang maling-mali talaga. Baka yung mga senador ang namumulitika, baka yung mga senador ang takot sa mga Duterte, baka yung mga senador ang takot na magalit ang supporters ng mga Duterte, kaya nagbibingi-bingihan at deadma na hindi nakikialam at ayaw gumawa ng anumang investigasyon tungkol sa confidential fund. At ang isa pang malungkot dito, plano pa ng Senado na dagdagan pa yung budget ng Office of the Vice President for 2025. Hindi lang nila inadapt yung 733 million na inapruban ng Kongreso para sa budget ng Vice President sa 2025. Gusto nilang dagdagan pa, gusto pang dagdagan ng mga senador ang ibalik o bigyan ng another 600 million. Nakita nyo, ibang-iba ang galaw. Alam nyo, ang trabaho ng Kongreso at Senado parehas lang. Sa Presidential System of Government, sa ilalim ng 1987 Constitution, pag sinabing Philippine Congress, lower and upper chamber, mataas at mababang kapulungan. Lahat ng proposed bill sa Kongreso, dadaan sa Senado. Lahat ng proposed bill sa Senado, dadaan sa Kongreso. Parehas lang ang power nila. One vote. Numbers game. Pero bakit ang Kongreso nasilip ang maling paggamit ng Office of the Vice President at karapatan nila at alamin kung saan nagamit dahil ito ay people's money, taxes, pera ng taong bayan. Tama ang ginagawa ng Kongreso. Pero bakit ang Senado hindi gumagalaw? So sino ang namumulitika? Tanong ko sa inyo yan. Sa tingin ninyo, sino ang namumulitika dahil natatakot sa mga followers ng mga Duterte? O natatakot mismo sa mga Duterte? Ang mga senador ba at mamabatas dapat bang matakot kung hindi dahil sa politika o sa kanilang political interest? Dapat hindi. Dahil sila ay mamamayan o senador ng mamamayan sa buong Pilipinas. Kasama ang OFW, mga Pilipino sa abroad. Dapat mas agresibo sila sa paghahanap ng kaliwanagan kung tamang nagagamit ang pera ng bayan. Pero bakit hindi sila ganun? Ang dalas mag-imbestiga ng Senado sa mga kung ano-ano. Lalo na kung paninira kay Pangulong Marcos. Lalo na kung mga fake news ang pumuputok na balita laban sa ating Pangulo. Ang bilis nilang mag-imbestiga. Pero bakit itong perang pinagdududahan ng mamamayang Pilipino, hindi lang ng Kongreso, kung saan ginamit ng Office of the Vice President ang kailang pera, hindi nakikialam. Deadma sa mga senador.
Ano yun? Tanong, kayo ba'y senador ng bayan o senador kayo ng iilan? O senador kayo ng mga politiko lang? O senador kayo ng inyong mga kaibigan lang? Sa bagay, obvious naman, majority ng mga senador ngayon kakampi ng mga Duterte. Binanggit ko na ho ang mga pangalan dyan. Bakit yung magkapatid na Cayetano, magtitiwala ba kayo dyan? Yung mag-iinang Bilyar, nagtitiwala kayo dyan? Yung mga Gatchalian, okay? Yung Estrada at saka Ejercito, kayo ba'y magtitiwala dyan? Na yan ay magiging neutral? Sino pa? Yung iba pa mga senador dyan. Si Coco Pimentel, si Grace po, si Ligarda, sino ba? Di lalo na si Bato, lalo na si Go, si Robin Padilla, si Tolentino. Wala. Sabi ko nga sa inyo, majorities dyan. May opinion sa aking opinion, ang majority sa mga senador, nakatingin sila sa politika at utang na loob. Pero yung interest na mag-imbestiga at alamin kung saan talaga napunta ang pera, meron akong pwede silang sundan eh. Kasi in aid of legislation ang ginagawa ng Congress. Yung gagawin nilang proposed bill, dadaan sa Senado. Kaya dapat ang Senado mag-imbestiga rin in aid of legislation para pagsamahin nila, pagtagpuin nila, para matibay ang magiging batas na kailang gagawin para makontra, maharangan, at mabigyan ng proteksyon ng pera ng bayan sa tamang paggamit ng sino mang pinagkakalooban. Dapat ganon. Kung yung Congress lang ang merong proposed bill tungkol sa kung paano iwasan ang paglustay ng pera, tapos ang Senado wala namang ganong idea dahil hindi sila nag-imbestiga, anong klaseng batas yan? Hindi naman pwede magawa ang batas ng Kongreso lang, dadaan sa Senado yan, hindi pwede, yan talaga ang proseso. So, meron na hong panghuhugutan sana eh. Dapat ang Senado, sila yung counterpart. Kung anong ginawa ng Kongreso, susundan ng Senado. Kung anong ginawa ng Senado, kung susundan ng Kongreso, then pagsamahin nila ang kanilang mga idea kung anong i-amend na batas, ano ang i-abolish na batas, ano ang gagawin ng mga bagong batas, at ano ang mga reforma dapat gawin. Dapat gano'n ang coordination. Pero hindi, hinahaluan ng politika eh. Dinededmat, pinananahimik ang mga senador dahil nga ako sa kanilang paniniwala iba. Kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino na may-ari ng pera, sino ang tama ang ginagawa rito? Yung Senado o Kongreso? Makakapag-comment po kayo at makakapag-react dyan. Ako bilang political blogger, dito sa aking mga channel, ito naman ang aking pinaglilingkuran ay kayo na aking mga followers, viewers at subscriber. Hindi lang ang gobyerno. Sa akin tingin, mas tama yung ginagawa ng Kongreso dahil kanilang inaalam at pinapangalagaan nila yung pera ng bayan kung tamang nagamit o hindi. Pero yung Senado, wala silang investigasyon ganon. Ang labo talaga nila. Kaya again, sa darating na mga eleksyon, Mayo ng 2025 at sa 2028 o anumang eleksyon darating, maging marunong na po tayo. Pag hindi naging marunong ang botante, paulit-ulit ang pagsisisi sa bandang huli. Pag hindi nagbago ang mga botante, paulit-ulit na makakalusot at mananalo ang mga personalidad sa politika na walang nagagawa, walang ginagawa, walang alam o walang pakinabang. Anong masasabi niyo dyan? Panahon na ang pagbabago. Huwag ilagay sa mataas na posisyon ang puro pangmulitika lang at walang tunay na sakripisyo at paninindigan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Please like, share ng video.